guys, for today's video, grabe ang bait ni Lord sa buhay ko. Sa dami kong trials, how many years kung nagtiis na nag-abroad ako, na wala talaga akong naipundar kasi nagtiwala ako sa mga maling tao sa buhay ko, no? Sa mga taong abusado, sa mga taong nag-take advantage, mga kabaitan na pinapakita mo, doon naging biktima ako. Kaya for how many years wala talaga akong naipundar, mga kainin. Wala talaga, ni bahay kubo, wala akong nagawa. Although nakabili ako ng mga appliances nandun sa magulang ko, like ref, malaking TV, yung pangarap lang TV noon nabili ko, which is 43 inches. Yun, malaki na yun sa probinsya. Nabili ko yun. Tapos ref, washing para sa nanay ko, yung gas stove, ganyan. Hindi siya gas stove. Parang ano lang, gas range lang na 2 burner. Tapos yun, mga appliances lang na gamit sa bahay. Ayun, nabibili ko. Tapos nakakabili din ako ng mga pangangailangan nila, yun lang. Tapos umabot na ilang taon, wala talaga akong naipundar kasi nga yun nga ang nangyayari. Baga naging biktima ako sa mga maling tao. Kaya yun yung nangyayari. So for how many years? Magta 12 years na ako dito as OFW. Ngayon lang ako nagsisimula na magpundar. Last year nasimulan ko siya na hindi ko ibuhos lahat. Kailangan kong magtira para sa mga goals ko sa buhay. Kaya nagtira ako ng konti para sa sarili ko, para sa mga bagay na gusto kong bilhin. Kaya sinimulan ko sa pag-open ng savings account. So nagkaroon ako ng, for how many years, nag-open ako ng savings account ko. Paunti-unti, nakakaipon ako doon ng konti lang naman, konting porsyento lang ng sahod kasi may binabayaran ako. Tapos, yung iba doon, nagtira ako para makapag-down ako ng lupa. Tapos, nakapag-down ako ng lupa, dapat sisikreto ko sa asawa ko kasi nga ano, gusto ko pag natapos ko na yung lupa, papuntahin ko siya sa area para sabihin ko sa kanya, atin yan. Ganun sana yung gagawin ko. So, surprise ko sana siya. Kaso nga lang, di ko matiis na hindi ko sabihin sa kanya na nag-down ako ng lupa kasi baka magtaka naman siya, ba't wala akong pera. 'Di ba? Tapos parang nagtampo siya kasi parang wala akong pera, ganyan. Tapos ayan, sinabi ko siya kanya mga a few months na hinulugan ko yung lupa. Sinabi sa kanya na kumuha ako ng lupa. Yun. Sinend ko sa kanya yung mga resibo na yan, binayaran ko. Yan, di pa naman siya tapos. But, ang napakaganda nito, kasi kita mo na yung area mo, may muhon na, pwede mo na bakuran. Tapos pagdating mo, pag okay na yung payment mo, tapos na, pwede mo nang ipalipat sa pangalan nyo, yung titulo ng lupa, ilipat na sa inyo, no? Magkaroon kayo ng deed of sale, ganyan. At di pa siya tapos, actually, nagbabayad pa rin ako. Pero kahit papano, nagkaroon siya ba ng sigla sa puso ko? Nagkaroon siya ng sigla sa mga pangarap ko na disisit. Matutupad mo naman pala yung mga pangarap mo. Basta i-focus mo lang doon sa mga goals mo sa buhay. Huwag mo lang i-focus doon sa mga maling tao. Tulad nga ng sabi ko sa mga vlogs ko, sa ibang mga social media, doon sa mga vlogs ko. Tayo mga OFW, pag tayo nangangailangan, mahirap tayong lumapit. Pero pag sila nangangailangan, di tayo makabigay, masamang tao na tayo. Kaya dapat lagi tayong magtira para sa sarili natin. Wag niyo akong tularan. Hindi masama maging mabait kasi sobrang bait ko noon. Kahit isisave ko na lang, ipapadala ko pa para wala silang masabi kasi iniisip ko, importante nakatulong ako, pera lang yan. Yan yung iniisip ko noon. Tapos nung tumanda na ako ngayon, at age of 35, doon ko na-realize, magti-36 na ako this year, doon ko na-realize na, di na pwede ito, patanda na ako. Tapos wala pa akong nakikitang bagay na matatawag na akin or amin ng pamilya ko. Like ngayon, sa pamilya ko, sa asawa ko, sa aming dalawa. Kaya, doon ko sinimulan sa lupa. Ang ganda ng bungad sa akin ng 2025 kasi ngayon, yun na nga siya. Sinin sa akin yung video na yan na, pwede nyo nang bakuran. Papuntahin mo doon yung asawa mo, lagyan nyo na ng bakod para matandaan nyo yung area. Ang ganda ng area, grabe, naiiyak ako. Nung nakita ko, thank you Lord. Kahit pagod na pagod ako sa trabaho araw-araw, pag ito ba naman yung nakikita mo? 'Di ba?
Sayo na. Kahit anong ipapatayo mo doon, hindi ka papaalisin kasi sayo na. Sa inyo na. Hindi na kayo kakabahang pamilya kasi nga sa inyo na. 'Di ba? Although may bahay na kaming pinapatayo ng asawa ko, pero hindi namin lupa yon. Baga, caretaker yung family nila ng asawa ko dun sa lupa na yun. Hindi naman kami papaalisin, pero mas magaan kasi sa puso at isipan kung doon ka magtatayo mismo sa talagang lupa nyo na. 'Di ba? Nakaka-amaze. Nagbibideo ako ngayon, kinukwento ko sa inyo para at least naman may idea kayo na hindi masama na mag-no tayo paminsan-minsan. Hindi masama na magsabi kayo na wala akong pondo ngayon. May kailangan akong bilhin kasi may kailangan akong bayaran. Hindi masama na humindi. Wag tayo puro yes. Dapat marunong tayong mag-no. Kasi kung puro yes tayo, tatanda tayo dito sa ibang bansa na pag-uwi natin nga ni kahit lupa sa paso wala tayo. Na kahit bahay kubo wala tayo. 'Di ba? Kasi simulan nyo. Kung wala kayong, hindi nyo kayang mag-ipon na hawak yung pera, gumawa kayo ng paraan na maka-open kayo ng savings account nyo. Pag uwi nyo ng Pinas, kahit papaano, may madudukot kayo pa unti-unti. 'Di ba? Maraming mga paraan ngayon paano ka maka-open ng bangko para sa savings account mo. Tapos pangalawa, mag-invest ka. Kung hindi ka mag-invest ng alahas, pwede ka mag-invest ng mga lupa. Yun. Lugulugan mo pa unti-unti. Bayaran mo ng buo pag malapit ka nang umuwi. Yan. Kasi pag puro tayo bigay sa panahon ngayon, tayo yung kawawa. Pagdating ng panahon na ugod-ugod na tayo, di na natin kaya magtrabaho. Di natin alam kung saan tayo pupunta. Kung may pakinabang pa ba tayo sa panahon na wala na tayong maibigay sa kanila. Although hindi lahat ng gano'n ng mga tao sa paligid natin, especially sa pamilya. Pero how sure we are na aalagaan nila tayo. Ang dami kong nakikitang viral video sa Facebook ngayon, sa TikToks, sa YouTube, sa any social media accounts, no? Ko na dumadaan sa FYP ko. Wala. Ganun yung nangyayari. Sometimes OFW, tinapon na lang sa tabi. Yung bahay na pinapatayo nila, hindi sila makatira doon, pinapalayas kasi palamunin, etc. No? Hindi ko sinasabing lahat ng ganun ng pamilya natin, pero mas maganda yung handa tayo, no? Mas maganda yung handa tayo sa mga mangyayari sa buhay natin. Kasi kung iasa lang natin sa what if, tapos hindi tayo gagawa ng paraan para sa sarili natin, hanggang dito lang tayo. No, kailangan nating tumayo, mag-invest ka. Huwag ka puro luho, huwag ka puro bili ng damit, bili ng sapatos, bili ng bag. Although hindi ko sinasabing huwag kayong bumili. Pero para kasi sa akin, damit is damit. Any brand man yan, mumurahin man yan, damit pa rin yan. Pag nilabhan yan, bubula pa rin yung sabon. Pag naglagyan mo ng Clorox yan, kukupas pa rin yan. No, kaya wala akong pakialam sa any brand ng mga damit, basta may maisuot ako. Sa cellphone, di ako bumibili ng mahal. Although kung may mahal akong cellphone, regalo lang sa akin to ng boss ko. Tapos, sapatos, hindi ako bibili ng mahal. Bibili lang ako ng mura na mga gagamit ko lang. Basta magamit ko lang. Ganyan ako ka-practical yan. As in, kuripot akong mamili sa mga bagay-bagay na hindi ganong kailangan. Kung may bibilhin man ako na medyo mahal, siguro may malaking rason ako kung ba't ko yung bibilhin. Pero kung yung mga luho-luho na yan, hindi ko magawa yan. Kasi nga, nandito na tayo sa part na matured na tayong mag-isip. Na kailangan na nating mag-isip kung ano yung mas maganda at mabuti nating gawin. Para pagtanda natin, hindi tayo magmumukhang badyaw dyan sa paligid. Hindi tayo magmumukha dyang taong grasa dyan sa paligid na wala nang iimik sa atin kasi wala na tayong pakinabang. Mas maganda yung may sarili tayong atin, no, na matatawag natin na kahit anong mangyari may matitirhan ka, kahit anong mangyari may matatayuan ka na, kahit kubo lang at least sa inyo na, 'di ba? Kaya please mga ka-OFW, mga kabayan, mag-isip kayong mabuti. Huwag yung sayangin yung oras at pera nyo buwan-buwan sa mga bagay na walang kwenta. Bigyan yung halaga, yung lakas, sakripisyo, pagod at luha nyo dito sa ibang bansa. Yun lang.